Good day mga kanegosyo. Anong pinagkaiba ng Master Siomai sa ibang nagtitinda ng Master Siomai or Siomai Rice? Kahit naka-focus in one. Ito, tapusin mo tong video ko. Sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Ano pinagkaibahan ng Master Siomai sa ibang nagninegosyo ng siomai or siomai rice? Kahit naka-focus in one. Ito mga kanegosyo, pinagkaibahan ng mga negosyanteng kumikita sa negosyanteng in-scale up nila yung negosyo nila sa level 2 business model. Isa lang sa mga to. Ina-play nila ng franchising yan, distribution, manpower, software, licensing, platform business model. Pinaliwanag ko na to sa mga nauna kong video, panoorin nyo na lang. Ang pinagkaibahan yung may-ari ng Master Siomai mga kanegosyo, nung kumikita na siya, inipon niya yung pera niyang kinita niya sa pagtitinda ng Master Siomai or pagdidistribute ng Master Siomai. Ginamit niya yung perang yon, yung kita niya, yung profit, para i-scale up yung negosyo niya. Dahil mga kanegosyo, kailangan mo ng pera para ma-scale up yung negosyo mo, para ma-applyan to ng franchising business model. Dahil malaki din yung kailangan mong gastusin at kailangan mo ng pera dito. As long as yung negosyo mo dapat kumikita. Kung ipapa-franchise mo yan at hindi kumikita, automatic yung magpa-franchise niyan, malulugi lang. Imumultiply mo lang yung negosyong nalulugi lang din mga kanegosyo. At lagi kong sinasabi sa video ko mga kanegosyo, yung negosyo nyo ipa-franchise nyo, huwag kayong mag-franchise ng ibang negosyo. Example ko lang tong mga dahil sa content ko. Example ko lang tong Master Siomai, Potato Corner, etc. Para for content at para sa pagtuturo ko na rin. Pero hindi ibig sabihin, ginawa ko siyang example, magpa-franchise na kayo mga kanegosyo. Ipa-franchise nyo yung negosyo nyong kumikita. So anyway, ang pinagkaibahan nito sa mga negosyanteng kumikita mga kanegosyo, halimbawa sa pagbebenta ng siomai, kapag kumikita na ang negosyante, dahil lalo na pagbaguhan, kapag marami na silang pera mga kanegosyo, ang iniisip niya magdagdag, which is mali. Pinakamaling ginagagawin ng negosyante is magdagdag ng produkto. Dahil yun yung dahilan kung bakit malulugi yung negosyo niyang kumikita. Ma-out of focus ka mga kanegosyo. Dahil nakita mo or dami mong pera magdadagdag ka ng milk tea, shawarma, dadagdag ka ng fries, burger. Eventually mga kanegosyo, yung negosyo mong kumikita, malulugi yan. At magtataka ka mga kanegosyo, bakit nalugi yung negosyo mong kumikita. Kwento ko lang, sa una at pangalawa kong negosyong nalugi mga kanegosyo, focus in one ang dahilan kung bakit nalugi yung sari-sari store ko at barbecuehan ko negosyo. Ang dami kong binibenta Kaya kung kumikita na yung negosyo mo mga kanegosyo at nakapokus in one ka na sa community ka ng mayaman, brandingan mo yan, gawan mo ng operational manual, original content, at yung perang kinita mo mga kanegosyo, gamitin mo para mapa-franchise mo yung negosyo mo. At hindi ka nakikita sa pagbebenta ng siomai per se. Kikita ka na sa magpa-franchise ng negosyo mo. Franchising fee mga kanegosyo. At automatic yung magpa-franchise sa'yo, malugi man at kumita, automatic profit na yon. Yung franchising fee mga kanegosyo, hindi na nila marirepand yon kahit malugi yung negosyo nila. Kaya kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, focus in one, i-scale up yung negosyo mo sa level 2 business model, applyan yan ng franchising, distribution, manpower, software, licensing, platform business model. Hanapin ang community ng mayaman.
Siyempre, panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content. Dahil karamihan ng negosyante ngayon kumikita dahil sa paggawa ng original content. At kung hindi ka pa gumagawa ng original content, baka mawala ka sa eksena. At kung umabot ka sa dulo na video na to, gusto ko malaman yung tumatapos, type nyo naman sa baba, siomay, heart mo na rin to, subscribe ka na rin sa akin. Sa mga negosyanteng dumadanas ng pagkalugi o nakakaranas ng struggle sa pagninegosyo, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Follow nyo na rin ako sa FB, YT, TikTok, bossjepoy.pastrana.tv. Ingat tayong lahat. Peace.